King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1. Batang Zhao Fang. Sa umaga, tulad ng pagliwanag ng langit, habang ang buong Sun Feather City ay nakatago pa rin sa kadiliman bago magbukang liwayway. Sun Feather City, sa Zhao Family Clan. Flash. Isang batang juvenile ang tumugon sa likas na ugali, itinapon ang kanyang mainit at komportableng saplot, tumalon mula sa kanyang kama at nagsuot ng kanyang damit. Ang lahat ng ito ay ginawa sa isang hininga. Sa oras na ito karamihan sa mga alagad ng sekta ng pamilya at maging ang ilan sa mga katulong, ay natutulog pa rin. Ang batang ito ay nasa edad 13 hanggang 14 na taong gulang, may payat na katawan at parang bata ang mukha. Hindi naman siya sobrang gwapo pero ang gwapo pa rin niya. Lalo na ang mga mata niya, malinaw at puno ng fighting will. Medyo mas mahaba pa at maaabot ko na ang second rank ng martial path, pagkatapos ay patahimikin ko na ang lahat ng iba pang mga Zhao family sect disciples. Ang pangalan ng batang ito ay Zhao Fang. Kalahating taon na ang nakalipas, nagmula siya sa pamilyang Zhao ng Greenleaf Village, sangay na pangkat ng pamilya, patungo sa sekta ng pamilyang Sun Feather Zhao, na umaasa sa kanyang napakahusay na pagganap. Sa Greenleaf Branch, siya ay isang henyo para sa kanyang edad at siya ang unang nakarating sa first rank ng martial pathway. Mula noon, iniwan niya ang buhay ng mga mortal at humakbang sa pintuan ng paglilinang. Noong panahong iyon, pinuri siya ng bawat matandang tao sa nayon para sa kanyang talento, na sinasabing hindi masusukat ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang sekta ng pamilya, mga magulang, lahat sila ay may mataas na pag-asa para sa kanya. Gayunpaman, si Zhao Fang lamang ang nakakaalam kung ilang beses pa ang pagsisikap na ginawa niya kumpara sa kanyang mga kapantay, na nagpapahintulot sa kanya na maging henyo ng Greenleaf Village. Ang pamilya ng Greenleaf Village ay isa sa mga pangunahing sangay ng sekta ng pamilya Zhao. Bawat 5 taon, magkakaroon ng 2 tao na inirerekomenda sa pangunahing sekta. Ang taong kasama ni Zhao Fang ay si Zhao Zhu, isang batang babae na umabot sa first rank ng martial pathway 2 buwan lamang pagkatapos niya. Pagkatapos umalis sa Greenleaf Village, si Zhao Fang ay puno ng fighting will, determinadong pumunta sa pangunahing sekta ng pamilya Zhao at ipakita ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang pumunta sa pangunahing sekta ng pamilya Zhao ay napagtanto niya na isa lang pala siyang palaka sa ilalim ng isang balon. Sa mga tuntunin ng populasyon, ang pamilyang Zhao ng Greenleaf Village ay mayroon lamang 100 katao, na may 7 hanggang 8 tao lamang na halos kaedad niya. Gayunpaman, sa pangunahing pamilya ng Zhao, mayroong libu-libong tao, at kinokontrol nila ang malalaking bahagi ng lupa, minahan at mapagkukunan. Kung ikukumpara sa pamilya Zhao ng Greenleaf Village, ang pamilyang ito ay higit sa 100 beses na mas malaki. Sa pangkat na sangay sa Greenleaf Village, siya ay itinuturing na isang talentado, kahit na isang henyo para sa ilan. Sa sekta ng Zhao, maraming kabataang kaedad niya ang nakapasok sa second rank ng martial path. May ilan pang ang mga mahuhusay, na nakapasok sa third rank. At ayon sa ilang chismis, ang ilan sa mga henyo ng mga pamilya ay nakalusot na sa fourth rank. Sa pagharap sa realidad na ito, nagsimulang matanto ni Zhao Fang na siya ay walang halaga kumpara sa kanila. Siya ay inosenteng ignorante at maliit kung ihahambing. Gayun din, si Zhao Zhu, ang magandang babae na sumama sa kanya mula sa Greenleaf Village, dahan-dahan siyang lumayo sa kanya pagkatapos pumasok sa sekta ng Zhao. Nakipag-ugnayan din siya ng higit at higit sa isa sa nangungunang 3 disipulo sa mga panlabas na disipulo. Sa pagbabalik tanaw, noong si Zhao Zhu ay nasa nayon ng Greenleaf, tumangala siya sa kanya ng may paghanga at hinahangaan pa nga siya. Gayunpaman, sa oras na iyon, nakatuon lamang si Zhao Fang sa paglilinang, at hindi niya siya pinapansin. Mula noon, siya ay naging mas desperado at nagsikap sa kanyang paglilinang pagkatapos makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Siya ay nanumpa na siya ay kukuha ng pwesto sa tuktok sa Sun Feather City sa sekta ng Zhao. Kung hindi na siya babalik sa Greenleaf Village. Pagkatapos maghugas, huminga ng malalim si Zhao Fang at saka tumakbo patungo sa martial arts field ng family sect. Kumuha ng kalahating hakbang si Zhao Fang na may 2 kamao na may dalang hangin, at nagsanay ng flaming metal fists ng sekta ng Zhao.
Ang Flaming Metal Fists ay isa lamang pangunahing martial art, ngunit maingat itong sinanay ni Zhao Fang, pinakintab ito ng maganda. Sa mga termino ng karaniwang tao, ang normal na martial arts ay inilagay sa 5 kategorya. Ang core, low, middle, high, at peak. Ang pangunahing martial arts, ang pinakamababa sa martial arts, ay ginamit upang palakasin ang katawan at dugo ng isang tao. Ang pinsalang ginawa ng mga ito ay napakahigpit. Karaniwan, mas mataas ang ranggo ng isang martial art, mas mataas ang pinsalang gagawin nito at mas mabuti ito para sa paglilinang. Gayunpaman, sa pagkakakilanlan ng side branch ni Zhao Fang, pati na rin sa walang kakaibang talento, napakahirap para sa kanya na matuto ng martial arts na may mas mataas na ranggo. Matagal na akong nananatili sa first rank ng martial path. Gayunpaman, para makapasok sa second rank, kulang pa rin ako ng oras. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, umuulan ng pawis ang mukha ni Zhao Fang, at mabilis ang kanyang paghinga. Ang talento ni Zhao Fang ay hindi itinuturing na masama, ang dahilan kung bakit hindi niya naabutan ang iba ay dahil wala siyang martial skills na mas mataas ang ranggo. Hindi rin siya mayaman, tulad ng mga pangunahing disipulo ng pamilya na maaaring bumili ng mahahalagang table task para mapabilis ang kanilang paglilinang. Ang ilan ay nagsasabi na ang ilang mga disipulo ng sekta ng Zhao ay gagamit ng mga mahalagang tabletang ito mula sa pagsilang upang palakasin ang kanilang mga katawan. Bago umabot sa 10 taong gulang, nasira na nila ang first rank ng martial path, nakakuha ng isang tiyak na kalamangan kumpara sa iba. Sa panimulang linya, si Zhao Fang ay nahiwalay na sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting sumikat ang araw. Sa larangan ng martial arts, ang ilan sa mga disipulo ng sekta ng Zhao ay dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na dumating, at ang ilan ay nagtawanan at nakikipaglaro sa isa't isa. Gayunpaman, nang dama po ang kanilang mga pangitain kay Zhao Fang, ang kanilang mga mata ay biglang nanlamig, at ang ilan ay nagpakita pa ng paghamak. Ang salubing ito ay hindi lamang nakatutok kay Zhao Fang lamang. Ang mga disipulo ng sekta ng Zhao ay minamaliit ang lahat ng nagmula sa mga side branch. Sa harap ng mga nagmula sa mga sanga sa gilid, nakaramdam sila ng isang tiyak na lakas. Nang mawala si Zhao Fang sa kanyang pag-iisip, isang tunog ang sumipol mula sa likurang ito. Munting patpat. Tumigil ka dyan. Pa! Isang kamay na kasing lakas ng metal ang tumama sa balikat niya. Ikaw. Nawalan ng balanse si Zhao Fang at muntik nang mahulog. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pangunahing kasanayan ay mahusay kaya siya ay naging matatag. Ang lalaking dumating ay isang kabataang nakasuot ng itim. Ang kanyang katawan ay angkop at matipuno, at siya ay may makapal na kilay. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagiging mapaglaro sa loob ng mga ito habang nakatingin siya kay Zhao Fang na nagpakatatag lamang. Zhao Kun. Ano ang ibig sabihin nito? Puno ng galit ang mukha ni Zhao Fang at gustong saktan si Zhao Kun. Noong unang dumating si Zhao Fang sa sekta ng Zhao, nagkaroon ng kaunting alitan silang dalawa. Ito ay dahil kinukot siya ni Zhao Kun ang mga nanggaling sa mga side branch at si Zhao Fang ay hindi nasisiyahan sa kanya. Si Zhao Kun ay isang taong mapaghiganti sa bawat posibleng pagkakataon, at mula noon, kapag nahanap niya si Zhao Fang ay ipapahiya niya siya sa lahat ng paraan. Zhao Kun. Sa iyong lakas, kung hindi mo kayang kunin ang side branch na ito sa loob ng 10 galaw, hindi ito magiging masaya. 10 galaw. Si Zhao Kun ay nasa tuktok na ng second rank ng martial path, para labanan ang batang iyon, sa tingin ko ay sapat na ang 3 galaw. 3 galaw. Kung diretso silang lalaban, hindi magiging ganoon kadali. Sabi ng mga alagad sa malapit, handang manood ng palabas. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam sa nangyari, kaya sila ay nagsalita ng walang pagpipigil. 3 galaw. Ha ha ha. Itinaas ni Zhao Kun ang kanyang ulo at tumawa na may halong panghahamak sa kanyang mukha. Lahat kayo ay nakatingin sa akin, Zhao Kun. Para matalo ang batang ito, 1 galaw lang ang kailangan ko. Kailangan lang ng 1 galaw. Bakas sa mukha ng mga alagad na naruroon ang pagkagulat. 1 galaw. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang at nagbago ang kanyang mukha. Muling tumaas ang galit sa kanyang puso. Siya at si Zhao Kun ay mayroon lamang 1 ranggo sa pagkakaiba sa pagitan nila.
Kung maganda ang ginawa ni Zhao Kun, maaaring manalo siya sa 3 galaw. Totoo iyon. Gayunpaman, isang galaw lang. Isa itong kahihiyan. Sa pagharap sa mapanuksong mga mata ni Zhao Kun, huminahon kaagad si Zhao Fang at naisip. Hindi ako mahuhulog sa bitag na ito. Kahit na mabuhay ako sa isang hakbang na ito, hihiyin pa rin niya ako pagkatapos. Dahil nasa kalahating taon na siya sa sekta ng Zhao, ilang beses nang binugbog si Zhao Fang at natutong tiisin ito. Medyo pagod ako sa training ngayon. Hayaan mo akong magpahinga ng ilang araw, at pagkatapos ay ipaglalaban kita. Walang ekspresyon ang mukha ni Zhao Fang at pagkatapos ay umalis siya ng walang ibang salita. Ang kanyang pagganap ay nagbigay kay Zhao Kun na kapareho ng edad, isang paghinto. Okay, anak, pakakawalan na kita ngayon, pero sa susunod na magkita tayo, huwag mong kalimutan ang isang galaw na labanan ngayon. Ang mga mata ni Zhao Kun ay nagbigay ng malamig at tusong pakiramdam. Isang galaw na labanan. Bumilis muli ang puso ni Zhao Fang, at naisip. Mukhang hindi ako bibitawan ni Zhao Kun. Kailangan kong maabot ang second rank ng martial path sa lalong madaling panahon. Saka lang ako makakalaban kay Zhao Kun. Muling tumigas ang puso ni Zhao Fang. Pagkatapos umalis sa larangan ng martial arts, umuwi si Zhao Fang. Dahil nakapasok si Zhao Fang sa pangunahing sekta ng pamilya ng Zhao, ang kanyang mga magulang ay nakakuha din ng kaunting kasikatan at pumasok sa sekta ng Zhao. Ito ay dapat na maging katanyagan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nahihiya lamang si Zhao Fang dahil ang kanyang pagganap sa sekta ng Zhao ay maaaring makaramdam ng pagkabigo sa kanyang mga magulang. Baka biguan din niya ang mga nakatatandang henerasyon na mataas ang inaasahan sa kanya sa nayon. Bumalik na ako. Isang malalim at kalmadong lalaki ang lumabas. Ito ang ama ni Zhao Fang, si Zhao Tianyang. Fenger, dali at kumain. Ito ang kanyang ina, si Zhou Shi, na may pagmamalasakit sa kanyang mukha habang naglalabas ng pagkain mula sa kusina. Sa tuwing uuwi si Zhao Fang, nararamdaman niya ang init at pagmamahal dito. Salamat nanay. Ang sarap nito. Bumulong si Zhao Fang sa kanyang bibig, na puno ng pagkain. Nang kumain sila, hindi nagsalita sina Zhao Tianyang at Zhou Shi, parang may kung ano sa kanilang isipan. Tatay, nanay, ano bang iniisip nyo? Nakita ni Zhao Fang na ang kanyang mga magulang ay may tame time na ekspresyon at mukhang may sasabihin sila. Nagkatinginan sina Zhao Tianyang at Zhou Shi, at pagkatapos ay bumantong hininga sila. Hayaan mong sabihin ko, kamakailan lamang, ang mas mataas na antas ng sekta ay nagpadala ng ilang tao na may dalang sulat. Tumigil sandali si Zhao Tianyang. Mataas na antas ng sekta. Hindi maintindihan ni Zhao Fang. Si Zhao Tianyang ay may tame time na mukha at nagsabi. Ang sekta ay gumawa na ngayon ng ilang mga bagong panuntunan. Kung hindi makalusot sa second rank ang mga kabataan ng side branch, wala silang karapatang sumali sa family sparring competition. Kung bago umabot sa edad na 15, hindi sila makakarating sa third rank, ibabalik sila sa kanilang mga branch. Ano? Ang puso ni Zhao Fang ay tumigil saglit at ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Ang family sparring competition ay kung saan lumaban ang lahat ng kabataan para ipakita ang kanilang husay. Ang mga mananalo ay magkakaroon ng mayayamang gantimpala at magkakaroon ng pagkakataong maging isang panloob na disipulo, na ganap na sasanayin ng pamilya. Kaya, ang family sparring competition ay isang pagkakataon na maging dragon mula sa isang isda para sa mga panlabas na disipulo. Kung nawalan sila ng pagkakataong makapasok, ito ay itinuturing na kapareho ng itinapon ng sekta. At ang panuntunan na nagpalamig sa puso ni Zhao Fang ay ang huli. Bago umabot sa edad na 15, ang mga hindi makakamit ang third rank ng martial path, ay ibabalik sa mga pamilya ng sangay. Hindi ito maaaring totoo. Mahina ang boses ni Zhao Fang, at magkadikit ang magkabilang kamay niya. Siya at ang kanyang mga magulang ay hindi magkakaroon ng mukha na ibalik sa Greenleaf Village. Ang panuntunang ito ay itinakda lamang sa mga side branch na disipulo. Baka sa mukha ng kanyang ina na si Zhao Qi ang kawalan ng kasiyahan. Nanay, tatay, ayos lang.
Magsasanay pa ako ng husto at maabot ko ang second rank ng martial path bago ang family sparring competition. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin at sinabi habang nanginginig. Mayroon pang 2 buwan na natitira, at para magparehistro, kailangan mong mag-sign up ng 1 buwan ng mas maaga. Ang makapasok sa second rank sa 1 buwan ay malamang na hindi madali. Umiling si Zhao Tiantang. 1 buwan lang. Ang mga mata ni Zhao Fang ay malabo na parang nahulog siya sa kadiliman. Kung may natitira pang 2 buwan, at dinobol niya ang kanyang pagsisikap, mayroong 20 hanggang 30% pagkakataon na magtagumpay. Gayunpaman, sa pambihirang tagumpay sa loob ng 1 buwan, wala siyang anumang kumpiyansa. Matapos manahimik ng mahabang panahon, pinunasan ni Zhou Xi ang gilid ng kanyang mga mata at mahinang nagsalita. Fenger, hindi mahalaga kung mabaigo ka. Ipinagmamalaki ka pa rin namin. Ang pinakamaraming mangyayari ay ang pagbabalik natin sa nayon ng Greenleaf at mamuhay ng normal. Oo, kung babalik tayo sa Greenleaf Village, ikaw pa rin ang pinakatalentado doon, mas gugustuhin kong maging ulo ka ng manok kaysa buntot ng phoenix. Tumanggaw si Zhao Tianyang bilang pagsang-ayon. Bilang mga magulang, mas gugustuhin nilang maging ligtas ang kanilang mga anak, kahit na maging normal ang kanilang buhay. Bumalik sa nayon ng Greenleaf. Hindi. Galit na umiling si Zhao Fang. Hindi ako babalik sa Greenleaf Village para mamuhay ng normal. Minsan na siyang nanumpa. Para gumanap ng mahusay, makakuha ng pwesto sa sekta ng Zhao at sa Sunfeather City, at magkaroon ng sariling lupain. Ang kanyang puso ay nanabik sa 9th rank ng martial path at ang lupain na nasa labas ng mundo. Paano ako magiging handa na mawala at bumalik sa ganitong paraan? Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang sarili na umiyak, sumigaw, at tumakbo na lamang palabas ng bahay. Fenger. Huwag matigas ang ulo. Tumawag ang kanyang mga magulang. Boom. Biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan at nagsimulang umulan sa labas. Itinago ni Zhao Fang ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso, napaungol pabalik sa langit at tumakbo sa ulan. Sa oras na ito, kumikinang ang kidlat sa lahat ng dako, na nagliwanag sa mukha ni Zhao Fang. Hindi maganda. Naramdaman ni Zhao Fang ang presyon na dumarating sa kanya, kaya naman, nang tumangala siya ay nabigla siya sa kanyang nakita. Mula sa Kapanganakan, hindi pa siya nakakita ng ganoong kidlat, magkadikit, tulad ng sapot ng gagamba. Sa maikling sandaling iyon, ang kidlat sa itaas ay tila nasa ilalim ng isang uri ng kapangyarihan, na naging sanhi ng pag-crack ng sukat. Shoo! Isang itim na guhit ang nagmula sa kalawakan. Dumaan ito sa kidlat at nagdulot ng magagandang alon na tila panaginip. Imposibleng isipin kung ano ang itim na linya na iyon, nagawa pa nitong baliwalain ang kapangyarihan ng kidlat. Pa! Naramdaman ni Zhao Fang na namamanhid ang kanyang mga paa, naging itim ang kanyang buhok at damit, at walang tigil ang kulog sa kanyang mga tainga. Biglang tumahimik ang buong mundo. Ito ay maputi ang mukha niya, nakatingin sa paa niya ay may nakita siyang kakaibang itim na marmol, parang eyeball. Ang item na ito ang naging sanhi ng itim na linya. Pang! Ang malamatang marmol ay tila may buhay, na naglalabas ng tunog na humahampas habang ito ay nakatitig kay Zhao Fang sa mata. Gayunpaman, ang pagpintig ng eyeball ay tila sumasabay sa kanyang sariling puso, na nagbibigay kay Zhao Fang ng magiliw na pakiramdam. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kung anong tawag. May buhay ba ang bagay na ito? Napabuntong hininga siya, handa sa anumang senyales ng panganib. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw. Pum! Ang mala-eyeball na marmol ay naging after image habang ito ay bumaril sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Sumigaw si Zhao Fang at pagkatapos ay nahimatay. Bago siya nawalan ng malay, isa lang ang nasa isip niya. Nabaliw ako. Nabulag ang mata ko. King of Gods, Kabanata 2. Ang labanan ng isang galaw. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, nagsimulang bumalik si Zhao Fang sa kanyang malay, ngunit hindi niya naramdaman ang kanyang katawan. Ang tanging naramdaman niya ay ang sakit na nagmumula sa kanyang kaliwang mata. Kaliwang mata. Nanlamig si Zhao Fang, at biglang naalala ang nangyari. Bago siya nawalan ng malay, ang kakaibang eyeball na hugis marmol ay tumusok sa kaliwang mata niya. Kung walang aksidente,
Baka nabulag ang kaliwang mata ko at maihahalin tulad sa mga pangit at galit na mga dragon na may isang mata. Nang mag-isip siya hanggang dito, si Zhao Fang ay nagkaroon ng gana na umiyak. Pay, pay, pay. May tunog na katulad ng tibok ng puso, na nagbibigay ng pamilyar at magiliw na pakiramdam, na umaalingaw mula sa kaliwang mata, na nabutas. Shush! Naisip niya ang kanyang kaliwang mata at sa sandaling iyon, sumanib ang kanyang kamalayan sa kanyang kaliwang mata. Boom! Biglang nanginig ang kanyang utak at ang kamalayan ni Zhao Fang ay napunta sa isang itim na dimensyon. Ang lugar na ito ay... Si Zhao Fang ay may takot sa hindi alam, at ang makakita ng kakaibang lugar ay ganap na labas sa kanyang kaalaman. Ang kanyang kamalayan ay naaakit ng mahinang berdeng ilaw mula sa gitna ng madilim na lugar. Ang mahinang berdeng ilaw na iyon ay tila napakahiwaga, at napakalalim. Dahan-dahan itong umikot, na parang nakaligtas mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng buhay at kawalang hanggan. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay ganap na hinihigop nito, at sobrang hinihigop na hindi siya madyay gising, hindi hanggang sa tumanda ang langit o kapag ang dimensyon ay nawasak. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1,000,000,000 alikabok. Ang buntong hininga na kasama nito ay tila napakatanda at malungkot. Ito ay humalangaw sa paligid ng napakaitim na lugar, na para bang ito ay nanggaling sa sinaunang panahon mismo. Sinong nandyan? Gumalaw ang kamalayan ni Zhao Fang, at nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinuri niya ang lugar ngunit wala siyang makitang tao. Ang tunog na iyon ay tila nanggaling sa mismong espasyo. May isang kaluluwa sa universo na ganap na nakalubog sa akin. Ito ba ang tadhana? Sabi ng misteryosong boses sa sarili. Sino ang nandoon na pumapasok? Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang takot at sumigaw. Para ipagpatuloy ang bloodline ko ng mata, pamamahalaan mo ang lahat, kontrolin ang bawat lahi. Ikaw na maswerteng bata, huwag mo akong bibigwin. Ang madilim na lugar ay biglang nagbuhos ng isang sinaunang kamalayan, na pagkatapos ay nawala. Nanatiling kalmado ang lahat. Ha! Huminga ng mahabang hininga si Zhao Fang, ngunit bago pa siya makapag-isip, isang masakit na pakiramdam ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Sa loob ng kwarto, dumating sa bintana ang nagbabagang araw. Ah! Ang mata ko! Napasigaw si Zhao Fang at hinawakan ang kanyang kaliwang mata na ngayon ay namamaga at nasusunog sa sakit. Sa oras na ito, biglang nagising si Zhao Fang sa realidad. Ito ang kanyang silid. Nakahiga si Zhao Fang sa kama, at ang kanyang katawan ay may mga sunog pa rin na piraso mula noong siya ay tamaan ng kidlat. Sa oras na ito, ang sakit na nagmumula sa kanyang kaliwang mata ay nagpapawis sa kanya at nagpaikot-ikot sa silid. Buti na lang, habang tumatagal, nawala rin ang sakit. Ang mata ko. Si Zhao Fang ay may mukha na puno ng pag-aalala, at dahan-daang kumalas ang pagkakahawak sa kanyang kaliwang mata. Sigurado siyang nakikita pa rin ng kanyang kaliwang mata ang liwanag. Gayunpaman, nang makita ng kanyang kaliwang mata ang unang sinag ng sikat ng araw, ang malakas na paso sa kanyang mata ay pumikit, ngunit nagpakawala pa rin ito ng hininga kay Zhao Fang. Ang kanyang kaliwang mata ay kalaunan ay umangkop sa sikat ng araw at sa wakas ay makikita ang labas ng mundo. Gayunpaman, ang bagay na sumunod ay naging dahilan ng pagkagulat ni Zhao Fang. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila naging isa sa libu-libong iba't ibang kulay. Ang paningin ng kanyang kaliwang mata ay ginawa ang lahat na tila ganap na malinaw at maganda. Nakita pa ni Zhao Fang ang mga particles sa hangin, na tiyak na hindi ang nakikita ng normal na paningin. Kitang-kita pa niya ang mga langgam sa isang puno 100 metro ang layo, at ang mga ugat sa isang dahon. Ano ang nangyayari? Kaya pa ng kaliwang mata ko. Naisip ito ni Zhao Fang pagkatapos lumipas ang pagkabigla at nagpakita ng kaunting kaligayahan sa kanyang mukha. Natitiyak niya na ang kanyang kaliwang mata ay sumailalim sa isang serye ng mga pagbabago at hindi bababa sa 10 beses, o higit pa, mas malakas kaysa sa orihinal na mata. Kumuha si Zhao Fang ng salamin at tiningnan ito ng mabuti, ang laki ng kaliwang mata ay kapareho ng dati. Ang pinagkaiba lang ay mas maitim ang gitna ng kanyang mata kaysa sa orihinal. At kapag ginamit niya ng buo ang kanyang kaliwang mata, ang eyeball ay maglalabas ng mahinang liwanag ng berdeng ilaw. Ang mga pagbabagong ito,
bagamat hindi masyadong halata, ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Zhao Fang. Sumanib ba ang mahiwagang mata na iyon sa kaliwang mata ko? Ang puso ni Zhao Fang ay masaya ngunit nag-aalala din sa parehong oras. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto niya. Fenger, hindi ka gumising ng isang araw at isang gabi, sobrang nag-aalala ako. Nakita ni Joshi na ayos lang ang kanyang anak at napakasaya. Nanay, ayos lang ako. Baka maswerte pa ako sa kalamidad na ito. Tumawa si Zhao Fang. Gayunpaman, biglang bumaling ang kanyang mukha. Teka, nanay, sabi mo, na nawalan ako ng malay sa isang araw at isang gabi. Oo, noong araw na iyon ay tinamaan ka ng kidlat, ngunit sinabi ng alchemist na nawalan ka lang malay. Pinunasan ni Joshi ang kanyang mga mata at nakaramdam ng takot sa maaaring mangyari. Nang mag-usap sila, kumakalam ang tiyan ni Zhao Fang, sa kanya lang naramdaman ang gutom. Halika. Ipaghahanda kita ng makakain. Pumunta si Joshi sa kusina at abala sa paligid. Sa oras na ito, patuloy na ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang obserbahan ang lahat at naramdaman na ang kanyang katawan ay dumaan din sa ilang mga pagbabago. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang bilis ng kanyang reaksyon. Manam. Nang sila ay kumakain, ang mga mata ni Zhao Fang ay dumapo sa isang langaw. Nakita ng kaliwang mata niya ang rutang lumilipad ng langaw, naiiba pa niya ang kasarian at nakita rin niya ang mga guhit sa mga pakpak nito. Shush! Instinct niyang iwinagayway ang kanyang chopsticks. Biglang huminto ang huni. Ha. Tiningnan ni Zhao Fang ang langaw na pinatay ng kanyang chopstick at tumawa ng malalim sa kanyang puso. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Dahil sa kanyang kaliwang mata, ang bilis ng reaksyon at pandaman ni Zhao Fang ay higit pa kaysa sa normal na mga tao. Pagkatapos kumain, nakaramdam si Zhao Fang ng lakas kaya naglakad siya patungo sa martial arts field. May pakiramdam siya, na ang pagbabago sa kanyang kaliwang mata ay posibleng makapagpabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng sizzles ng init at pagkatapos nito, naglabas din ng tunog ng tibok ng puso. Hindi niya alam na habang sumasanib sa kanya ang misteryosong eyeball ay unti-unting nagbabago ang kanyang bloodline at katawan. Sa martial arts field, si Zhao Fang ay kapareho ng normal at nagsimulang magsanay ng kanyang fist core martial arts. Ha. Zhao Fang, sa wakas nandito ka na, akala ko isa kang pagong na nagtatago sa iyong shell. Isang tawa ang nagmula sa kabilang bahagi ng martial arts field. Kalokohan. Isinumpa ni Zhao Fang sa kanyang puso ang mga tao doon at pagkatapos ay tumingin sa maskuladong si Zhao Kun, na humahakbang ng malaki habang papalapit. Naalala niya tuloy ang isang galaw na labanan kay Zhao Kun. Sa pagtawa ni Zhao Kun, maraming sect disciples sa larangan ng martial arts ang dumating sa paligid. Mukhang hindi maiiwasan. Makalakad lang si Zhao Fang. Zhao Fang, humanda ka. Isang galaw. Isang galaw lang ang kailangan ko para mapabagsak kita. Ang napakalaking katawan ni Zhao Kun ay tila isang tigre at pinilit patungo kay Zhao Fang. Nang matapos ang kanyang mga salita, gamit ang kakaibang tindig, nagkontrata ang kanyang dalawang kamay at katawan, pagkatapos ay parang makamandag na ahas, nagbigay ng maitim at nakakatakot na pakiramdam. Nakaramdam ng lamig si Zhao Fang, na para bang kinulong siya ng isang makamandag na ahas. Wow! Ito ang high-rank martial art na 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Mula sa karamihan ay dumating ang isang nasasabik na sigaw mula sa isang taong nakakilala sa galaw ni Zhao Kun. Mataas na ranggo ng martial art, paano ito posible? Karamihan sa mga second-rank disciples ay maaari lamang pumunta sa martial arts library at makakuha ng middle-rank martial arts, paano makukuha ni Zhao Kun ang isang mataas na ranggo? Maaaring hindi mo alam ito ngunit ang lolo ni Zhao Kun ay isa sa mga elder ng sekta. Hindi katakatakang si Zhao Kun ay may kumpiyansa na manalo sa isang galaw lang, ito ay dahil natutunan niya ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Ang mga disipulo sa paligid ay nakaramdam ng ginaw, kahit na ang ilan sa mga cultivation ay lumampas kay Zhao Kun ay binigyan siya ng mataimtim na tingin. Ito ay isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial arts. Huminga ng malamig si Zhao Fang. Sa sekta ng Zhao,
ang mga disipulo sa ilalim ng 4th rank ng martial path ay maaari lamang matuto ng mababang o gitnang ranggo na martial arts. Para naman kay Zhao Fang, dahil hindi pa niya nakakamit ang 2nd rank ng martial path, hindi siya makapasok sa martial arts library ng sekta, kaya hindi niya natutunan ang low-rank martial arts. Ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas ay isang mataas na rank martial arts skill, at ang pinsalang natamo nito ay mas mataas kumpara sa mababa at middle rank na martial arts, hindi pa banggitin ang core rank martial arts. Sa sandaling ito, ang gumagalaw na kamay ni Zhao Kun ay nagbigay pa kay Zhao Fang ng matinding presyon, na parang kailangan lang niyang gumalaw at ang makamandag na ahas ay aatake. Hindi nakakagulat na si Zhao Kun ay may kumpiyansa na ibagsak ako sa isang galaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang, dahil alam niya na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi siya makakagawa ng isang galaw mula sa isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art. At kahit na noon, ang kultibasyon ni Zhao Kun ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang ranggo. Pang! Pang! Sa ilalim ng presyon, naramdaman ni Zhao Fang ang paggalaw ng kanyang kaliwang mata, nagbigay ito sa kanya ng nasa sabik na pakiramdam. Inilagay na ngayon ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kaliwang mata at itinakda ang target kay Zhao Kun. Walang nakaalam na, sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagbigay ng mahinang berdeng liwanag. Swoosh! Pakiramdam ni Zhao Fang ay napunta siya sa pangangasiwa na paraan. Sa kanyang paningin, ang katawan ni Zhao Kun ay lumaki, at bawat pagbabago, kabilang ang kanyang bilis ng paghinga, tibok ng puso, mga kalamnan ng katawan, mga ugat, lahat sila ay nakikita ng kanyang kaliwang mata. At sa sandaling iyon, tila bumagal ang mundo ng maraming beses. Gayunpaman, ang bilis ng mundo ay hindi bumagal. Ang pagbabago ay ang bilis ng reaksyon ni Zhao Fang. Sa ilalim ng presyon, ang puso ni Zhao Fang ay nakaramdam ng labis na kapayapaan at kalmado. Ang kanyang kalaban, si Zhao Kun, ay nagkaroon ng hindi kilalang panginginig at naramdaman na tila lahat ng kanyang mga lihim ay nakita. Ikatlong pagbabago ng makamandag na ahas. Si Zhao Kun ay may mukha na puno ng kadiliman at ginamit ang kanyang pinakamalakas na hampas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang makamandag na ahas, at tulad ng kidlat, ay may parehong matinding bilis at kapangyarihan. Swoosh! Sa isang iglap, nagdikit ang dalawang daliri ni Zhao Kun, at tulad ng mga ngipin ng makamandag na ahas, naglaslas sa hangin habang tumutusok sila patungo kay Zhao Fang. Sobrang bilis. Marami sa mga sekta ang naisip ng mga disipulo. Maraming kabataan sa 2nd rank ng martial path ang hindi man lang nakita kung paano kumilos si Zhao Kun. Nang ang mga ngipin ni Zhao Kun na parang mga daliri ay malapit nang tumama kay Zhao Fang. Biglang, isang malakas na kamao ang sumuntok sa hangin, na tumama sa braso ni Zhao Kun, na nagpabagsak sa kanya. Anong nangyari? Naramdaman ni Zhao Kun ang kanyang isip na nanginginig nang ang kanyang katawan ay naninigas dahil sa pagkabigla, ang kanyang braso ay namamanhid. Ang kanyang mga daliri, na kalahating pulgada lang ang layo mula sa dibdib ni Zhao Fang, ay hindi na makagalaw pa ng kaunti. Whoosh! Biglang nakaramdam ng pananakit ang tiyan ni Zhao Kun habang siya ay pinalipad palabas na may sumigaw. Anong nangyari? Napasigaw ang lahat ng mga alagad sa gulat. Isang galaw, talo ka na. King of Gods, Kabanata 3. Paglusot sa 2nd rank ng martial path. Si Zhao Fang ay may ekspresyon ng pagkabigla at pananabik na mahirap pagtakpan. Nanalo ako. At nanalo ako sa isang galaw. Bago ang labanan, dahil sa mga pagbabago sa kaliwang mata, kumpiyansa si Zhao Fang na sa pamamagitan ng pag-asa sa bilis ng kanyang reaksyon at paningin, mahaharangan niya ang isa sa mga galaw ni Zhao Kun, at kung gagamitin ng maayos, magagawa niyang harangin ang higit sa 10 galaw. Gayunpaman, ang resulta ay malayo sa kanyang inaasahan. Ang pag-atake ni Zhao Kun ay napakabilis para sa ilan sa mga nakatayo, ngunit sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, ang lahat ng kanyang mga galaw ay kasing linaw ng araw. At nang ang kaliwang mata ay naisaaktibo sa buong kakayahan nito, naramdaman ni Zhao Fang na ang mga galaw ng kalaban ay tila mabagal at malamaya. Natigilan siya dahil nakakita siya ng mga pagkakamali sa husay ni Zhao Kun. Mga pagkakamali sa isang high rank ng martial art. Hindi rin ito maintindihan ni Zhao Fang,
Paano niya makikita ang mga pagkakamali ng kalaban ng ganoon kadali? Siguro dahil hindi pa lubusang napupulido ng kalaban ang kakayahang iyon. Sa wakas, nag-react si Zhao Feng sa kanyang instinct, tulad ng ginawa niya sa langaw, at binigyan ang kalaban ng isang nakamamatay na tama, na nagbigay daan sa kanya na manalo sa isang galaw. Wow! Nagulat ang lahat ng mga alagad sa larangan ng martial arts. Mali ba ang nakita ko? Ang natalo ay si Zhao Kun. Tama ka. Ang taong natalo ay si Zhao Kun. Lahat ng mga disipulo ng Zhao ay nagmulat ng kanilang mga mata at may mga kakaibang mukha. Paano ito posible? Paano ako matatalo sa lalaking ito? Si Zhao Kun ay may nagtatanong na mukha. Oo, natalo siya kaya biglang hindi niya maintindihan. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ni na Zhao Feng at Zhao Kun ay may hahambing. Ito ay hindi sinasadya. Nang makita ng mga disipulo ng Zhao ang ekspresyon sa mukha ni Zhao Kun, naintindihan nila. Pagkatapos nitong sabihin, lahat sila ay nagsimulang sumang-ayon. Tama ka, masyadong maganda ang swerte ng mga batang ito, hindi sinasadyang nanalo siya. Ang swerte niya siguro ay napakabuti. Sumang-ayon ang karamihan sa dahilan ng pagkapanalo ni Zhao Feng. Swerte. Siguro. Ngumiti si Zhao Feng at tumalikod para umalis. Bata, manatili rito. Napahawak si Zhao Kun sa kanyang tiyan habang dahan-dahan siyang tumayo sa harap niya, sa madilim na paraan, sinabi. Zhao Feng. Ang swerte mo lang kanina, kaya ka nanalo. Mag-away tayo ulit. Mag-away ulit. Nagtaas ng kilay si Zhao Feng at tumingin kay Zhao Kun. Una, nasaktan ka. Pangalawa, wala akong oras. Pagkasabi nito ay lumingon siya sa isang sulok sa larangan ng martial arts at naiwan ang isang grupo ng mga disipulo na nakatulala ang mga mukha. Bastos. Pagkatapos kong gumaling, gagawin kong muli ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas, pagkatapos ay lalabanan kita. Si Zhao Kun ay may mukha ng galit habang siya ay umalis ng walang ibang salita. Sa pagbabalik tanaw sa laban, si Zhao Kun ay may sariling mga dahilan kung bakit siya natalo, at mayroong 3 pangunahing dahilan. Una, mababa ang tingin niya sa kalaban. Pangalawa, natutunan lang niya ang unang 3 galaw ng 13 pagbabago ng makamandag na ahas, at marami pa rin ang mga pagkakamali dahil hindi pa ito na perpekto. Pangatlo, napakaswerte ni Zhao Feng. Sa kabilang panig sa larangan ng martial arts, nagsimulang magsanay si Zhao Feng. Ang dahilan kung bakit ako nagtagumpay sa huling laban ay higit sa lahat dahil masyadong minamaliit ako ni Zhao Kun, pati na rin ang katotohanan na hindi pa niya naperpekto ang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art, na nagbigay daan sa akin sa mga pagkakamali. Alam ni Zhao Feng ang sagot sa kanyang puso. Tiyak na hindi magiging madali sa kanya si Zhao Kun sa susunod na laban, at kung maperpekto niya ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas ng unang 3 galaw na mali, kung gayon si Zhao Feng ay walang kumpiyansa na manalo muli. Iyon ay dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng first rank at ang second rank ng martial path ay masyadong malaki. Ang martial path ay may 9 na ranggo sa kabuuan, ang unang 3 ranggo ay kilala bilang power ranks. Ang power ranks ay tungkol sa pagkakaroon ng higit na lakas at pagtaas ng pundasyon ng isang tao. Kaya ang first rank at ang second rank ng martial path ay may pagkakaiba na humigit kumulang 100 kilo sa mga tuntunin ng lakas. Kaya naman, sa normal na kondisyon, ang maging first rank at matalo ang second rank ng martial path ay sobrang nakakagulat, lalo pang manalo ng isang move. Ang pangunahing punto ay upang madagdagan pa rin ang aking lakas. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nagsimulang magsanay muli ng Flaming Metal Fist. Ang unang galaw. Ang pangalawang galaw. Ang pangatlong galaw. Ang Flaming Metal Fist ay tila kasing kinis ng tubig, mas makinis kaysa dati. Habang tinatapos ni Zhao Feng ang kanyang mga galaw, naaninag niya ang kanyang mukha. Ang Flaming Metal Fist ay may kabuuang 32 galaw, at maaari na niyang tapusin ang mga ito sa isang hininga, mas mabilis na bilis kaysa dati, tumaas din ang lakas ng mga galaw. Matapos ang mga galaw ay naramdaman niyang mas maganda at mas mabilis ang pag-agos ng kanyang dugo kumpara kanina, parang nasusunog. Pang! Pang! Kasabay nito ay mas lalong naging halata ang tibok na nagmumula sa kaliwang mata niya. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nakipag-ugnayan ang kanyang kamalayan sa itim na dimensyon.
Sa gitna ng dimensyon, may mahinang berdeng ilaw. Sa una, ang mahinang berdeng ilaw ay may radius na humigit kumulang 60 sentimetro, at lalong malabo. Gayunpaman, ngayon, tila tumaas ang haba at liwanag ng mahinang berdeng ilaw. Maaaring ito ay, ang mga kakayahan ba ng kaliwang mata ay direktang nauugnay sa aking sariling lakas. Hulaan ni Zhao Feng sa kanyang puso. Ang mga pagbabago sa kanyang kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Una, hinayaan siya nitong talunin si Zhao Kun. Pangalawa, nang mag-practice siya ng kanyang mga galaw, naging sobrang swabe ang mga ito. Muli, naging matalim ang mga mata ni Zhao Feng nang magsimula siyang magsanay muli ng flaming metal fist. Hu. Ang bilis ng paggalaw ni Zhao Feng ay naging mas mabilis, at ang mga galaw ay nagsimulang perpektong magkaugnay sa isa't isa. Pagkatapos ng pagsasanay nito sa pangatlong beses, ang bilis ay naging 2 beses na mas mabilis kaysa dati, at ang pinsala ay tumaas din ng mga tambak. Sa pamamagitan ng kanyang paghinga, mas naramdaman niyang umikot ang kanyang dugo at nagsimula na ring lumakas ang mga bahagi ng kanyang katawan na dati ay hindi matigas. Sa bilis na ito, kakailanganin ko lang ng ilang araw para makapasok sa second rank ng martial path. Naramdaman ni Zhao Feng na kitang-kita ang kanyang pagtaas. Nagpractice siya hanggang gabi at saka nagpunas ng pawis at bumalik sa kanyang tahanan. Pagdating sa bahay, iniisip pa rin niya ang pagbabago sa kanyang kaliwang mata. Para ipagpatuloy ang bloodline ko ng mata, pamamahalaan mo ang lahat, kontrolin ang bawat lahi. Ikaw na maswerteng bata, huwag mo akong bibiguin. Naalala niya ang boses na nagmula sa itim na dimensyon bago siya nawalan ng malay. Ang mata na ito ay maaaring nagmula sa isang tulad ng sinaunang Diyos na pag-iral, at sa isang aksidente, sumanib sa sarili kong mata. Ipinagpalagay ni Zhao Feng. Kahit gabi na, pagmulat niya ng mata, kitang-kita pa rin niya ang lahat sa labas. Ang dilim ng gabi ay halos walang impluwensya kay Zhao Feng. Nakita pa rin ng kanyang mata ang mga ibon na ilang milya ang layo. Nakahiga si Zhao Feng sa kanyang kama sa gabi at naramdaman ang paglabas ng kanyang kaliwang mata ng init, na sumanib sa kanyang dugo. Sa ilalim ng kakaibang pakiramdam na ito, nakatulog si Zhao Feng. Kinaumagahan, nagising si Zhao Feng, iniunat ang kanyang 2 paa at kamay at nagtungo sa pagsasanay sa maliit na patio. Masyadong luma na ang bakuran na ito, at masama ang kapaligiran. Kapag lumakas na ako, tiyak na hahayaan kong manirahan ang aking mga magulang sa loob ng malaking bakuran. Naisip ni Zhao Feng sa kanyang puso. Mabilis, nagsimula siyang magsanay ng 32 galaw ng flaming metal fist. Ho. Ang mga kamao ay nagdala ng hangin at ngayon ay naglalaman ng matinding kapangyarihan. Sa sandaling naghagis ng ilang suntok si Zhao Feng, naramdaman niyang may mali. Sa pagitan ng kanyang mga paghinga, umaagos ang kanyang dugo at naglalabas ng aura ng kapangyarihan, bawat suntok ay naglalaman ng hindi bababa sa 200 hanggang 250 kilong bigat ng puwersa. Ano? Nagulat si Zhao Feng, at ang kanyang 2 kamao ay nasunog sa 2 mantsa ng pulang ilaw. Kakaka. Isang suntok ang tumama sa malaking puno sa harapan niya, at naputol ang isang sanga, kasing kapal ng kamao. Hindi. Tiyak na hindi ito ang kapangyarihan ng isang first rank, maaari bang? Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Upang patunayan ang kanyang iniisip, huminga siya ng malalim at inilagay ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang pagtapak. Pang! Ang lupa ay yumanig at ang mga layer ng lupa ay gumuho, iniwan ang bakas ng paa ni Zhao Feng na kalahating pulgada ang lalim sa lupa. Naging masaya ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay tumama ang isang palad niya sa isang bato na hindi bababa sa 30 kilo, at naputol ito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi isang bagay na magagawa ng first rank ng martial path. Second rank ng martial path. Nakalusot na ako sa second rank ng martial path. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Una niyang inisip na ang pagpasok sa second rank ay aabutin man lang ng ilang araw, ngunit hindi niya namalayan na nakalusot siya pagkatapos lamang ng isang gabi ng pagtulog. Ang kanyang kamalayan ay pumasok sa kanyang kaliwang mata,
Doon, nakita ni Zhao Feng na ang mahinang berdeng ilaw ay umabot na ngayon mula sa humigit kumulang 60 sentimetro hanggang 67 sentimetro. Nadama niya na ang kanyang enerhiya ay mas mahusay kaysa sa dati at mayroon din itong iba't ibang mga pagbabago na hindi maipaliwanag. King of Gods, Kabanata 4. Zhao Yijan. Matapos makapasok sa second rank ng martial path, hindi na ako sa baba, at magkakaroon din ako ng karapatang lumahok sa family sparring contest. Tuwang-tuwa si Zhao Feng, ngunit hindi nagtagal ay huminahon. Ang martial path ay may 9 na ranggo, at ang bawat ranggo ay mas mahirap makamit kaysa sa nauna, katulad ng isang pyramid. Alam ng lahat na ang unang 3 ranggo ay kilala bilang power ranks, kilala rin sila bilang martial learner. Gumamit ng puwersa ang mga martial learners upang palakasin ang kanilang mga katawan upang magbigay ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na kaharian. Kahit na ang martial learner ay napakababa, dahil ito ay itinuturing lamang na pumasok sa pintuan ng daan ng martial arts, upang linangin sa tuktok ng third rank ay hindi dapat tingnan bilang isang tao ay may hindi bababa sa 400 kilong bigat ng lakas. Ang mga ipinanganak na may mas mahusay na talento ay maaaring magkaroon ng higit sa 500 kilong bigat ng lakas. Maaari nilang punatin ang mga tigre at sirain ang mga oso gamit ang kanilang mga kamay. Bagamat si Zhao Feng ay nakalusot pa lamang sa second rank, mayroon siyang humigit kumulang 200 hanggang 300 kilo ng bigat ng lakas, na higit sa kakayahan ng mga normal na tao. Kung ito ay sinamahan ng malakas na martial skills, 10-10 normal na tao ang hindi man lang siya maabot. Kung maaabot ko ang third rank ng martial path, at magkaroon ng humigit kumulang 350 hanggang 400 kilong bigat ng lakas, ang aking kabuuang lakas ay madodoble man lang. Naisip ni Zhao Feng sa kanyang puso. Siyempre, ang bagay na hinahangad niya ay ang fourth rank ng martial path. Ang 4th rank hanggang 6th rank ng martial path ay kilala bilang accumulation ranks, kilala rin sila bilang martial artists, ang mga tunay na martial artist. Matapos makapasok sa kaharian na ito, ang martial artist ay hindi lamang magkakaroon ng malakas na katawan at dugo. Maaari din nilang palakasin ang kanilang mga organo at gamitin ang kapangyarihan ng inner strength, na nalampasan ang purong pag-atake ng kalamnan. Kapag narating na nila ang martial artist, aalis sila sa kaharian ng mga makamundong tao at papasok sa mas mataas na antas. Bumalik sa Greenleaf Village, nagkaroon ng gana si Zhao Feng na maging isang tunay na martial artist, at ang pagpasok sa sekta ng Zhao ay naging isang hakbang na mas malapit ang pangarap na ito. Pagkatapos niyang makapasok sa second rank ng martial path, agad na sinabi ni Zhao Feng sa kanyang mga magulang. Second rank ng martial path. Ang kanyang ama na si Zhao Tianyang at ang kanyang ina na si Zhao Shi ay parehong nagulat ngunit nagpakawala ng malalim na hininga. Dahil naabot ni Zhao Feng ang second rank sa edad na ito nang hindi gumagamit ng tulong mula sa labas, ang kanyang talento ay masasabing mas mahusay kaysa sa ilang tao. Ang kailangan mo lang gawin sa susunod na 2 buwan ay maghanda para sa family sparring contest. Hindi namin kailangan na gumawa ka ng napakahusay, huwag lang mawalan ng mukha. Isang masayang ngiti ang ipinakita ni Zhao Tianyang. Nakangiti rin si Zhao Shi. Para maabot ni Zhao Feng ang hakbang na ito, labis silang nasiyahan at wala silang mas mataas na inaasahan. Gayunpaman, ang target ni Zhao Feng ay hindi limitado dito lamang. Gusto niyang maging isang tunay na martial artist, baka maabot pa ang rurok ng martial arts. Pagkatapos makapasok sa second rank, mas mataas na ngayon ang status ko sa sekta at may karapatan akong pumasok sa unang palapag ng martial arts library. Ang mga sekta na martial arts library ay naglalaman ng maraming iba't ibang kasanayan sa martial arts. Sa pag-iisip tungkol dito, agad na pumunta si Zhao Feng sa martial arts library. Brother Feng. Sa kalagitnaan, napahinto siya ng bahagyang gulat na boses mula sa isang babae. Pamilyar ang boses ng dalaga at komportableng pakinggan. Naninigas ang katawan ni Zhao Feng. Mula sa kanyang tagiliran ay dumating ang isang batang lalaki at babae na ang mga edad ay hindi masyadong matanda. Ang lalaki ay ube ang pananamit, may makapal na kilay, tuwid na taas ang likod at anghang sa mga mata. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa tuktok ng third rank, naramdaman ng ibang mga disipulo sa kanilang paligid ang pressure na kanyang ibinubuga.
Siya ang sect's third-ranking disciple ng Outer Disciples Zhao Yijian. Bulalas ng mga tao sa paligid nila, na puno ng pag-aalala at takot ang mga mukha. Ang kasama ni Zhao Yijian ay isang dalagang nakasuot ng puti, na ang edad ay kapareho ni Zhao Fang, mga 13 o 14, mayroon siyang malinaw na magandang mukha. Little Sister Zhu. Tiningnan ni Zhao Fang ang babaeng nakaputing damit at ang kanyang bibig ay hindi namamalayan na kumukunot sa isang mapanuksong ngiti. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang kasama niyang pumasok sa sekta kalahating taon na ang nakalipas, si Zhao Zhu. Bumalik sa Greenleaf Village, si Zhao Zhu ay isang malaking tagahanga niya. Gayunpaman, pagkatapos nilang pumasok sa sekta ng Zhao ay naging malayo sila sa isa't isa, halos estranghero na sila ngayon. Matapos pumasok si Zhao Zhu sa sekta ng Zhao, gamit ang kanyang kagandahan, mabilis siyang naging matalik na kaibigan ni Zhao Yijian, na nasa ikatlong pwesto sa mga panlabas na disipulo, at pagkatapos, sa paggamit ng kanyang mga koneksyon, nakamit niya ang second rank ng martial path kalahating buwan na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, may sinabi si Zhao Zhu kay Zhao Yijian. Okay, pero huwag lang masyadong magtatagal. Tumanggo si Zhao Yijian sa kanyang ulo at tumabi, hindi man lang nag-abala na tingnan si Zhao Fang. Naglakad si Zhao Zhu sa harap ni Zhao Fang at, sa isang masalimuot na paraan, at may kaunting buntong hininga, sinabi. Brother Fang, sa wakas ay nakalusot ka na sa second rank. Gayunpaman, bibigyan ka ni Schweyer ng ilang payo, huwag maging masyadong matigas ang ulo. Matapos makapasok sa sekta, napagtanto ko na ang lugar na sinimulan natin ay masyadong mababa kumpara dito. Anong gusto mong sabihin? Pinutol ni Zhao Fang ang kanyang pangungusap at tumugon ng may malamig na mukha. Si Zhao Zhu ay may kaunting galit sa kanyang mukha, ngunit nakagat pa rin niya ang kanyang mga ngipin at sinabing. Brother Fang, papayuhan ka pa ni Schweyer, pumunta kay Brother Yijian at ipangako ang iyong sarili sa kanya. Sa tulong niya, saka ka lang sasanib sa pangunahing sekta ng Zhao, sa paraang iyon maiiwasan mo ang mga problema. Pangako. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Hindi siya mangangako sa sino man sa buong buhay niya. Si Zhao Yijian ay may malamig na aura at napakayabang. Sa tuwing nakikita niya si Zhao Fang, ito ay sa kanyang mga butas ng ilong, na parabang napakataas niya kumpara sa kanya. Nang makita ang ekspresyon ni Zhao Fang, agad na nalaman ni Zhao Zhu, habang magkasama silang lumaki ay naiintindihan niya ng husto si Zhao Fang. Naglakad si Zhao Zhu pabalik sa gilid ni Zhao Yijian at may binulong. Hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya, itong walang kwentang basura. Sabi ni Zhao Yijian sa malamig na boses. Walang kwentang basura. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Siguro dahil nakita niyang ayaw ni Zhao Fang, ngunit huminto si Zhao Yijian at malamig na sinabi. Narinig ko na ikaw ang henyo ng Greenleaf Village. Gayunpaman, sa sekta ng Zhao, ikaw ay isang maliit na surot lamang. Magkikita tayo sa family sparring contest at matatalo kita sa isang galaw lang. Tulad ng sasabihin ko, magkikita tayo sa paligsahan. Mapait na dumura si Zhao Fang at pagkatapos ay lumingon patungo sa martial arts library. Ayaw na niyang magpatuloy sa pagsasalita, dahil maglalaban sila pagkaraan ng 2 buwan, at mananalo ang may mas malakas na lakas. Nang dumaan ang paningin ni Zhao Zhu kay Zhao Fang, bahagyang kumislap ito. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam mula kay Zhao Fang. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Tiyak na iniisip niya na siya ay mabuti. Ngumuso si Zhao Yijian. Hindi man lang niya inisip si Zhao Fang bilang isang seryosong kalaban. Sa mga panlabas na disipulo ng mga sekta, ang mga pumasok sa third rank ng martial path ay hindi lalampas sa 60 katao, at para maging third sa mga ito. Makikita na mayroon siyang ilang mahusay na kakayahan. Si Zhao Zhu ay nagbigay ng malalim na buntong hininga sa kanyang puso, si Zhao Fang ay naghahanap lang ng problema para sa kanyang sarili. Naunawaan ni Zhao Zhu ang lakas ni Zhao Yijian. Ang ilan sa mga third rank ay hindi man lang napigilan ang isang galaw niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Zhao Fang sa mahalagang bakuran ng sekta, ang Martial Arts Library. Ang Martial Arts Library ay napakahalaga sa sekta, at sa makatuwid ay may mga matatandang nagbabantay dito. Sangay na alagad.
Ang nakaputing nakadamit na elder sa loob ng aklatan ng martial arts ay tumingin sa plate ng pagkakakilanlan ni Zhao Fang, at itinaas ang kanyang mga kilay. Great Elder. Si Zhao Fang ay may magalang na mukha, alam niya ang lakas ng mga matatanda. Mula sa kanyang kaliwang mata, naramdaman niya ang isang misteryosong puwersa na nagmumula sa matanda. Ito ay isang layer ng pulang aura, na nasa pagitan ng kanilang dugo at balat, ngunit patuloy na gumagalaw sa kanilang mga ugat, at maaaring umatake anumang oras. Maaari rin itong umatake sa hangin at durugan ang metal na maging pulbos. Alam ni Zhao Fang na ang nakaputing nakadamit na elder ay nakapagtanim na ng panloob na lakas sa isang mataas na antas, maaari nitong sirain ang 100 sa kanya sa isang iglap. Tanging ang mga nasa 4th rank ng martial path o mas mataas ang maaaring magkaroon ng panloob na lakas. Sina Zhao Zu, Zhao Kun, ang mga martial learner na ito ay hindi magkakaroon ng panloob na lakas. Yumuko si Zhao Fang at nagsabi, Elder, gusto kong pumunta sa ikalawang palapag ng martial arts library. Ang pagkamit ng 2nd rank sa edad na 14 ay karaniwan. Gayunpaman, bago ka maging isang panloob na disipulo, dapat kong sabihin sa iyo na ang mga alagad ng sangay at pangunahing mga disipulo ay may iba't ibang paggamot sa silid-aklatan ng martial arts. Sabi ng matanda na nakasuot ng puti. Nang marinig ito ni Zhao Fang, huminto siya sandali, ngunit pagkatapos ay inisip ang mga bagong alituntunin ng sekta at agad na naunawaan. Elder, mangyaring magpatuloy. Alam ni Zhao Fang na bago magkaroon ng ganap na kapangyarihan, wala siyang karapatan na talakayin ang mga patakaran. Ang nakaputi na nakadamit na matanda ay nagsabi na walang ekspresyon ang mukha. Ang mga may 2nd rank ng martial path ay maaari lamang makapasok sa unang palapag ng martial arts library. Ang unang palapag ng martial arts library ay mayroong maraming low rank na martial arts, at ilang nasa middle rank. Ang mga pangunahing sekta na disipulo ay maaaring pumili ng 2 middle rank na martial arts, o 4 na low rank na martial arts sa pinakamataas, at ang limitasyon para sa paghiram ng mga ito ay 2 buwan. Ang mga side branch disciples ay maaari lamang pumili ng 1 middle rank martial arts, o 2 low rank martial arts, at ang takdang panahon ay 1 buwan. Pagkatapos makinig sa mga patakaran, huminga ng malalim si Zhao Fang at sinabing, naiintindihan ng junior na ito. Ang mga alagad ng sangay ay mayroon lamang kalahati ng dami at oras kumpara sa mga pangunahing alagad ng sangay. Okay, maaari kang pumasok ngayon, ngunit ang limitasyon sa oras ay kalahating oras lamang. Sa ilalim ng gabay ng matanda na nakasuot ng puting damit, dahan-daang pumasok si Zhao Fang sa martial arts library, isang lugar na pinangarap niyang puntahan.